From anxiety, we now move on to people and people's ability to cope with it. So, pag-usapan natin itong 10 neurotic needs. Una, neurotic need for affection and approval. Ikaw ba yung araw-araw kailangan merong mag-like sa'yo, mag-like sa post mo? Yung parang tipong gusto mo laging maaaprubahan ka. Ikaw ba yung, "Okey lang po ma'am, kahit dagdagan. Sure ako na mali ako. Sorry agad." Ganyan sila. Ang goal mo, never be rejected. Kapag hindi ka ni-like sa GC, naku, existential crisis. So, ganito ka, may mga taong ganyan, araw-araw kailangan merong affection, araw-araw kailangan may approval. Pero meron ding mga tao na ang need nila, kailangan nila ng partner na kumbaga magdidikta sa kanila. Ganyan ba kayo? Na, "O ikaw na bahala sa lahat." Yung tinatanong ka, "O anong gusto mong ulam? Kung anong kakainin mo yun na lang sa'kin." Naku, kayo yung mga may need for a partner who will take over your life 'no. Extremely dependent kayo. Ikaw yung tipo na tao na nagsasabing, "Hindi ko kaya mag-decide. Kailangan ko talaga merong mag-guide sa'kin lagi." So remember, ang healthy interdependence, talagang kailangang umasa tayo sa ibang mga tao. Pero kapag lahat inasa mo na, pati kung anong ulam mo, anong kakainin mo, at kung anong gagawin mo, anong desisyon mo sa bawat bagay na gagawin mo, naku, pwedeng neurotic dependence na yan. Ayaw mo mag-decide para sa sarili kasi natatakot ka siguro na masisi mo ang sarili mo dahil sa desisyon mo. Napaka-convenient, ibang tao mag-decide, ibang taong sisisihin mo. So again, tandaan mabuti, sa isang banda kailangan natin ng dependence sa ibang tao, but not to the point that we don't decide anymore for ourselves. Meron naman yung mga tao na ang need nila is to restrict one's life within narrow borders. Ano ibig sabihin nun? Parang 'wag na tayong umasa masyado para hindi tayo nadi-disappoint. Ganyan ka ba? Ikaw ba yung tipo ng tao na lagi mong sinasabing, "Okey na ako, simple lang ako, eh. Ayoko na mag-try, baka mag-fail ako." Safe, small, controlled. Ayoko na sumali diyan sa organization, baka mamaya ma-reject lang ako. So kumbaga lumiliit ka in order to avoid anxiety. Mas maganda na hindi ako mag-join kaysa mag-join ako at maging vulnerable. Tapos magkaroon pa ako ng anxiety. Mas mabuti nang 'wag ko nang i-try kasi 'pag tinry ko, baka mabigo ako, malulungkot pa ako. So 'wag na lang. Ang ikaapat na need, may mga tao na araw-araw ang kailangan nila ay power. Gusto nilang kontrolin ang sarili nila, kontrolin ang ibang tao, kontrolin ang mga nangyayari sa paligid, lahat ay kontrolin. Ganyan ka ba? So, domination is your protection. Ikaw yung, "Ako na ang leader." O kaya, "Hindi puwedeng mali ako, kailangan tama ang gawa ko, kailangan may power ako." Siguro confidence, baka. Pero baka sa likod ng confidence na yun, ang taas ng anxiety. Kasi kaya ka nagkakaroon ng anxiety kasi baka hindi mo makontrol ang mga pangyayari. Kaya ang ginagawa mo, kokontrolin mo bawat bagay, bawat sitwasyon, bawat tao, pati best friend mo dinidiktahan mo na. Naku, 'pag nagsama pala kayo nung isang tao na dependent at ikaw, baka mag-match kayo. Siya nakasandal sa'yo, ikaw dikta ng dikta. Now, ang isa pang need ng mga tao ay may mga tao na ito ang gusto nilang gawin, exploit other people. Ima-manipulate ko ang ibang tao dahil baka ako ang maunahan nilang i-manipulate. Itong mga tao na 'to 'pag sinabi mong exploit 'no, close tayo, 'pag may kailangan ako sa'yo. Pero 'pag wala akong kailangan, 'wag na muna. Kailangan ko 'tong kaibiganin, useful 'to sa'kin, eh. Hindi 'to evil 'no, pero puwedeng fear-based control. Kaya mo ini-exploit ang ibang mga tao, nagsisimula yan sa, naku, ah, kapag hindi ko in-exploit ang ibang tao baka may mangyari sa akin. So, that's what you do. Meron namang mga tao, huwag kayong magtataka na araw-araw ang gusto nila social recognition or prestige. Yung iaangat sila,
yung ilalagay sa pedestal, papalakpakan. Status matters for these people. So, title-driven identity. Puwedeng sasabihin, psych major ako, o edi recognize ka na. Puwedeng sabihin na top section ako, o edi prestigious, o may Latin honors ako, aba, edi ang galing mo. So, 'pag nawala ang title, sino ka ba talaga? Ikaw ba yung mga titles mo or you are a specific, distinct individual? So, 'pag nawala ang anxiety, 'pag nawala yung mga title nila biglang, "Sino nga ba ako kung hindi ako psych major? Sino ako kung wala ako sa top section? Sino ako kung wala akong Latin honors?" When you are stripped of nung mga bagay na yon, tapos tinatanong, "Sino kaya ako? Sino ako?" Kailangan meron akong title dahil yung title ang nagsasabi kung sino ako. So, remember kung bigla kang naging anxious sa kaiisip ng hindi mo kilala ang sarili mo kapag walang nagre-recognize sa'yo, well, you may have you may have, neurosis. Meron naman araw-araw kailangan nila ng personal admiration, 'yan. So, i-validate niyo 'no, validate me. Hindi lang recognition, admiration. "Ang galing ko," 'yan. "Napansin ba nila ang report ko? Napakagaling ko talaga." So, ikaw ba yung nagre-refresh ng reaction sa story, nire-review-review mo? 'Yan, yung hangang-hanga ka talaga sa sarili mo. So, yung isa, social recognition, yung isa, personal admiration. And ang next one, may mga tao na araw-araw ang plano nila kailangan manalo ako. Mga perfectionist, mga grade conscious. Tapos kailangan performance based. Kapag 89 lang ako, ang gusto ko 90, magmi-mini breakdown ako. Naku, ganyan yung mga tao na 'to. Ang achievement, healthy 'yan. Pero kung yung worth mo as a person nakasalalay sa grade, na your grades dictate who you are, then that is a neurotic need. So again, may mga needs tayo at mahalaga na ma-meet natin ang needs. Pero dapat huwag excessive ang need natin for that. Bawal din 'pag sobrang tubig sa katawan. Bawal din ang sobrang pagkain. Everything should be in moderation. So, okey lang 'yan kung ikaw araw-araw meron kang need for affection and approval, part 'yan. May need ka na parang dependent ka, part 'yan. May need ka para kumbaga limitahan ang gagawin mo, okey lang 'yan. May need ka for power, basta tama lang. May need ka to exploit others or perhaps ask help from others, okey lang din 'yan. Gusto mong ma-recognize, lahat tayo may ganyan. At gusto mong hangaan ang sarili mo, very good. Gusto mong maka-achieve ng mga bagay sa mundo, well, that is, valid. And ano pa, the need for self-sufficiency and independence. Yung sinasabi mong, "I don't need anyone." Ito yung kabaligtaran nung dependent. So, okey lang 'to na ikaw ay maging independent, extreme autonomy. "Ayoko ng group work, gusto kong mag-isa. Kaya ko 'to mag-isa." Meron ka bang classmate na ganyan? Mas masaya na mag-isa kaysa aayain niyo pa. Huwag kayong, mag-awa sa tao na yon kasi yun ang need niya, yung me time. And of course, yung need for perfection and unassailability, yung wala akong weakness, image control. So hindi ka nagkakamali, perfect ka, eh. Hindi ka nagpapakita ng, "Naku, ito nga ako, eh," magiging vulnerable ka. So, ikaw yung ayaw magtanong sa class kasi baka 'pag nagtanong ako isipin lang hindi ako matalino, perfectionist. Ang pagiging perfect mo, ito ang nagiging armor mo. So, itong 10 na 'to, later on sabi ni Karen Horney, pagsama-samahin ko kaya. So, pinagsama-sama niya ang 10 neurotic needs into 3 major threats. Ano ang tatlo na 'to? Tatlo ang galawan nating lahat. Una, tayo ay lumalapit sa mga tao. Ikalawa, lumalaban sa mga tao. Ikatlo, lumalayo. So, lapit, laban, layo. 'Pag lumalapit ka, compliance. 'Pag lumalaban ka, aggression. 'Pag lumalayo ka, detachment. So, again, ito yung moving towards people, moving against people,
and moving away from people. So lahat tayo may dominant trend. Ano ang sa'yo? Ikaw ba yung mahilig mag-move towards people, move against people, or move away from people? Well, sasabihin mo, lahat yan, meron ako. Pero alin diyan sa tatlo ang dominant sa'yo?